sabi ko this time, magiging topical ako. This woman, nais kong i-topic yung tinatawag na I worship. I worship. Sa masusunod na linggo, siguro ewan ko ng topic ito na hinabi ko siya, siguro na human. Na ito nais natin na hindi lang humihinto ang pagsamba natin sa pag-aawitan. Natutuwa ako na dapat sa lahat ng bagay na ginagawa natin, ultimo nagpa-practice tayo sa sayaw o anuman, we have to start with the worship and prayer. Kung tayo papasok sa trabaho o papasok tayo sa eskwelahan, kailangan simula tayo ng worship, pagpuri sa ating Panginoon at panalangin. At matatagpo sa inyo yung araw na yun na may kagalakan at kapayapaan pag inuno natin ating Panginoon. Panahon na para ibalik natin yung tunay na pagsamba natin sa Panginoon. Dito sabi sa John 4:23, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. So ito yung nahanap ng Ama sa mga langit, yung tunay ng sumasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Ang ibig sabihin, ang ating Panginoon ay spiritual, hindi tao na pwede nating i-please. Na pwede tayong magtataas-taas, pwede natin dayain yung mga katabi natin, pwede natin kumanta tayo ng mapakasaya. But we have to worship within our spirit. Di tunay na pagsamba na ikaw, ang Diyos na nakakalaminsan, nahihiya tayo dahil katabi natin, baka tawanan tayo. Pag nakita tayo umiiyak, baka sabihin, ang tindi naman ang problema niyan. Ako tuwing nag-worship ako sa Lord, hindi ko mapipigilan, hindi lumuluha dito ko. Lahat ibinibigay yung mga bigatin ko sa Kanya, na ito'y palitan niya ng magaang pamato para makayanan ko. Lahat ng mga bagay, hindi po exempted sa mga pagsubok. Kahit po pastor ako, hindi po ako exempted sa pagsubok. Hindi po exempted sa problema. Ang problema ko po mas malaki sa inyo. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi ang problema nyo, nagiging problema ko na rin po. Ayun po yung puso ng pastor. Minsan may mag-share dito, i-share sa akin. Kasama nyo ako sa problema ninyo. Yung problema nyo, yun na. Pero mas na-share nyo sa pastor nyo, problema na rin ng pastor nyo. Dahil ang puso ng pastor ay sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tupa. Ang mga magulang natin, pag nakikita, yung mga anak natin, di ba minsan talagang doon, nakikita, nararamdaman nila. Pero ganun pa man, ang nais ng Diyos yung tunay na pagsamba. Kaya gusto kayo bigyan ng fresh start kung ano ba yung tunay na pagsamba. At para maintindihan natin kung ano bang meaning ng tunay na pagsamba. Nais ko basahin yung dalawang klase ng followers sa Luke 7:36-50. Medyo mahaba po ito. Sabi dito, now one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, so he went to the Pharisee's house and reclined at table. When a woman who had lived a sinful life in that town learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, she brought an alabaster jar of perfume, and as she stood behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher. He said, 2 men owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denarii, and the other 50. Neither of them had the money to pay him back. So he canceled the debts of both. Now which of them will love him more? Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt canceled. You have judged correctly, Jesus said. Then he turned toward the woman and said to Simon, do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman from the time I entered has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore I tell you, her many sins have been forgiven, for she loved much, but he who has been forgiven little, loved little. Then Jesus said to her, your sins are forgiven. The other guests began to say among themselves, who is this who even forgives sin? Jesus said to woman, your faith has saved you. Go in peace.
Noon yung mga custom noon, yung panahon na yon ni Jesus. Pag ikaw bisita, lagi silang hinahalikan. Ito yung sign na pag-respect sa bisita mo, hinahalikan nila. Tapos, hinuhugasan yung paa nila. Pag bisita ka, hinuhugasan yung paa mo. Pero kung mayaman, siguro pag mayaman kasi yung Pharisee, meron siyang servant na pwede naman tigahugas. Pero yung panahon yun, ito yung kaugalian. Tapos, inaanoy yung ulo nila ng dangis. So dito makikita natin sa Luke 7, dalawang klase ng uri ng worshiper. Dalawang klase ng worshippers. Kahit noon at kahit sa panahon ng simbahan ay mayroong dalawang klase. Ito yung una, yung Simon the Pharisee. Ito yung religious leader. Wala siyang emotion, wala siyang dalang tubig panghugas, hindi niya hinalikan o hindi niya binigyan ng anointing oil, walang sacrifice at disrespect siya. At ordinary, forgiven little, love little. Kasi feeling niya, konti lang yung kasalanan niya. Sa kabila naman, sinful woman, kasi ito ay prostitute, siya yung umiyak. Hinugasan niya yung paa ng Diyos ng luha niya. At halikan. Gano'n ba napaka-humble. Ito yung pour perfume on his feet. Nag-sacrifice much, respect and love. Extraordinary, forgiving much, and love much. Yung perfume, kung titingnan natin yung perfume, ang sabi nga noon, naghahalaga ng ilang buwang sahod yung tutumbasan na yun. Kaya sabi natin ng alagad, sana huwag nilang ginawa, binenta na lang sana. Pero ganun pa man, ito yung ginawa ng babaeng makasalanan. Ito yung binigay niya, yung tunay na pagsamba sa Diyos. Na kadalasan sa atin, hindi nakikita ng Diyos sa atin yung tunay na pagsamba. Kaya ito yung nais namin, sabi ko, Lord, gusto ko makitaan mo kami katapatan. The best time bakit nandito kami, ayoko yung tira-tira ibigay ko sa Lord. Ayoko yung ugod-ugod na kami sa kamamagiling ko sa Lord. Ayoko kailan nang retireable na kami, may pera na kami, sa kapalamagiling ko sa Lord. Meron o wala, ibibigay ko ang lahat sa Panginoon. Ultimate, pinaka-the best time ko, ayaw piliin yung pinaka, kasi naalala ko lagi lolo ko bago pumanaw yung lolo ko. Ako, lingkod na tayo sa Pilipinas, mag-mission na tayo. Hindi na siya makalakad, may tungkol na siya. Para sabi ko, ganito ba ako maglilingkod pag hindi ko na kaya tumayo, hindi ko na kaya lumakad? Pagdaan namin sa airport, talaga naman napaka-grabing pinagdadaanan namin dahil talagang medyo matanda na rin, puro bakal. Ewan ko naka-stylist pa rin yung lolo ko, talagang puro chain niya, hanggang dito. Kaya pag dumaan sa nagtutunugan, tatanggalin niya pa. So sabi ko, Lord, ayaw umabot ng ganito. Gusto ko habang malakas pa ako, ibibigay ko yung tunay na pagsamba sa iyo. Ayaw ko makitaan mo ko na ibibigay ko na yung tira-tira ko. Sana ganun tayo makitaan ng ating Panginoon. Dito makikita natin yung desire ng makasalanan. Yung desire ng makasalanan ng babae ay higit pa sa takot niya. Yung desire ng makasalanan ng babae na makapag-worship sa Panginoon ay higit pa sa takot niya. Di ba tayo pag may pagkakautang? Mas nananaig yung takot natin. Mas nananaig takot natin kasi magpuri tayo sa Lord. Naalala ko noon, nung unang uwi ko, madami nagkakautang sa akin. Ang dami nagkakautang sa akin. So instead, yung mga kaibigan ko, na napaka-close namin, na halos magkakapatid na kami, the next time na bumalik ako dahil hindi sila makabayad, instead man excited na makita ako at makapag-banding sa akin dahil sa matagal na hindi na kami nakikita magkakaibigan, nananaig yung takot nila, ayaw magpakita na baka singilin ko. Minsan naging ganun ang dahilan. Sabi ko, grabe, pera lang yan. Ang pera napapalitan, pero yung pagkakaibigan kailanman hindi mapapalitan. Kung yan ang dahilan para hindi ka magpakita, huwag mo nang bayaran. Huwag ito maging dahilan para tayo hindi makalapit sa Diyos. Kung ano man yung pagkakautang natin, pinagbayaran ng Diyos. Tayo na may kalayaang lumapit sa Kanya at magpuri. Huwag maging dahilan yung kasalanan natin para mahiya tayo sa Diyos. Huwag ito maging dahilan para hindi tayo magsimba at paulit-ulit natin sinasabi sa sarili natin, napakasama ako. Baka hindi ako patawarin ng Diyos. Maraming sasabi, masusunog ako sa simbahan pag pumasok ako. Kahit gano'n ka pa kasama. Kahit may buntot sungay ka pa siguro ngayon, na sinasabi mo, masusunog ka pag pumasok, kaya baguhin ng Diyos ang buhay mo. Kung ilang beses ka man nagkamali, ay paulit-ulit ka itatayo ng Diyos para dumaan sa dapat na daanan natin. Ganun kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang sino mang masama.